Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron tayong breaking news. Mayroon pong sinabi si Trump. Parehong-pareho sa sinabi ni VP Sara. Yung conditional threat. Ito po, mukhang ginaya ni Trump si VP Sara. Ito ang sabi niya. Trump has left instructions. If he is assassinated by Iran, he reveals. Dito po sa bandang itaas. I've left instructions. If anything happens, to just literally bomb them. Kung ma-assassinate daw si Trump, nagbigay na siya, nag-iwan na siya ng instructions. Bombahin nyo ang Iran. Ganitong-ganito po, parehong-pareho, yung conditional threat na sinabi ni VP Sara. Kapag inassassinate nyo ko, pinatay nyo ko, o kapag pinatay na ako, patayin nyo yung tatlo. Pareho, wala pong pinagkaiba ito. This is conditional threat. Ano ngayon ang masasabi ng prosecution? Ligutan. Ha? Hindi kaya maging violet ang pagmumuka mo? Mawala yung blush on mo? At yung reddish mong lips? Hindi kaya mangitim pag nabasa mo ito? Oh, sabihan mo ngayon si Trump. Trump, grave threat yan. Dapat ma-impeach ka. Sige nga, sabihan mo nga si Trump. Ha? Anong masasabi ni Redon, Luistro, De Lima? Baka na ma-deadman nyo ito. Ano kaya masasabi ng mga anti-Duterteng media? Pipick upin kaya ito? Ibabalita kaya ito? Ha? Kasi hindi ito pabor sa prosecution. Hindi ito pabor sa Dilawan at Marcos. Pabor po ito sa Duterte. Ibabalita kaya nila ito? O baka isusulat lang, no? Sa TV hindi na ibabalita. Itatanong kaya ito ng mga media, reporter sa prosecution? Ha? Anong masasabi niya po dito? Ha? It is a grave threat or conditional threat? Oh, yan ang sinasabi natin. Mukhang nakakuha ng technique. Iba talaga utak ni VP Sara eh. Mukhang nakakuha ng technique si Trump. Baka meron siyang threat galing sa Iran. Ginaya niya si VP Sara. Tingnan niyo mga, di ba? Siguro in-advise ito ng CIA kay Trump. Trump, ini-impeach ngayon si VP Sara tungkol sa conditional threat. Gayahin mo kaya, may threat ka na sa Iran eh. Ano ngayon? Ano ngayon ang masasabi ng mga gustong magpapa-impeach kay VP Sara? Yan tayo eh. Huwag niyong deadmahin ito. Baka baliwalain nyo. Dahil hindi pumapabor sa inyo. Meron pang sinabi si Trump. Trump launches global campaign against ICC. Ito, pangalawang beses na po ito. Warns allies to reject court's authority or face increased scrutiny. Di ba na-sanction na ang Pilipinas? Dadagdagan pa yung sanction sa mga kaalyado ng US. Kapag nakipagsabwatan kayo, nakipagkontsabahan kayo sa ICC, you will face increased scrutiny. Talagang magugurgur. Pero hindi po ako agad-agad naniniwala na magagawa kaya nila ito kay Bongbong Marcos. Kasi alam naman natin ang labanan ng US at China, pagdating po sa Pilipinas, ang laking pakinabang po ng US sa Pilipinas. Dahil po sa EDCA sites. No? Pag ginurgur nila si Marcos Jr., kasi mukhang patuloy naman ang pakikipagsabwatan sa ICC. Pag ginurgur nila o mapatalsik nila si Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte ang papalit. Hindi nila magugustuhan ang independent policy ni Inday. Kasi yan po ang susundin ni Inday
Doon po sa Constitution nakalagay dapat independent policy. Kapag may nag-aaway na bansa, dapat wala kang kakampihan dyan. Dapat doon ka lang sa gitna. Friends to all, enemy to none. Yan po ang policy ng Duterte. Yan kasi ang nakalagay sa Constitution. Kailangan independent. Kailangan huwag kang kumampi sa mga nag-aaway na bansa. Kaya lang, alam nyo na, corrupt ang nakaupo ngayon. Mabigyan ba naman ng US Embassy yan ng maleta? Sige, magtayo ka dyan ng EDSA site. EDCA site. EDSA site. Magtayo ka dyan. Napapasunod kasi ng US government. Hindi ko sinasabi si Trump. US government na lang. Napapasunod si Marcos Jr. Mukhang hindi nila gagalawin kahit pa malaman nila na patuloy na nakikipagsabuatan si Marcos Jr. sa ICC. Siguro kasi wala namang ibang kaso ngayon, di ba? Ang ICC na pumutok na balita sa buong mundo, kundi Duterte lang. Yan lang ang kaso nila ngayon. Hindi ito kumbaga hindi ito nawawala sa pag-iisip ng US. Nandyan yan. Alam nila yan. Pero, pangalawang beses na to yung warning na to Nung unang warning, wala namang ginawa ang US government kay Bongbong Marcos. This time, baka wala naman ding gawin. Kapag ginorgor nila si Marcos, dyan na ako maniniwala. Pero, hanggat wala pa, hindi ko po mapaniwalaan na meron silang aksyon na gagawin kay Bongbong Marcos. Dahil nga, napapakinabangan nila. At dito nga, sa conditional threat na pahayag ni Trump, pahiya sila rito. Ito lang yung ipantatapal mo sa pagmumukha nila tapal mong gano'n. Ayan, ano yan? Ano tawag mo dyan? Grave threat ba yan? Serious threat ba yan? No joke, no joke? Sige nga. Ano masasabi nyo dyan? Conditional threat ba yan? Mag-comment kayo. Sino pa sila? Joel Chua, si Adyong. Ayan, mahilig mag-ano sama na natin si Lacson Soto. Yung magkapatid na tulpo. Kiko Pangilinan. Isama nyo na yan. Ano masasabi nyo dyan? Dapat kumbaga, isama kaya ito sa impeachment ni BP Sara. I-example, no? Yung defense team. Example nyo ito. Tanungin nyo yung witness. Di ba halos parehas lang yung sinabi ni BP Sara at ni Trump? Naniniwala ka halos parehas lang yan? Parehas lang talaga. Parehas lang talaga. Kapag if anything happens, kapag may nangyari sa akin, or kapag namatay na ako, bombahin nyo sila. Ganun din naman Ganun din naman yung sinasabi ni BP Sara. Kapag namatay na ako, alam nyo na kung sinong pumatay sa akin. Patayin nyo rin sila. Walang pinagkaiba yan. Ito magandang ihalimbawa ng defense team. Diba? According kay Trump, sa kanyang statement, ito, Trump has left instruction if he's assassinated by Iran, to just literally bomb them. Ano kaya ang masasabi ng mga dating judge, mga dean, yung mga ang tawag dito, yung mahilig magsalita, anong tawag nito? Sila sila Llamas, yung mga troll na mga big time, kasi may mga may mga paper bag yan yan yung yun yung sagutin nyo. Parehas lang po yan. Parehas lang ng
pahayag ni BP Sara at dito sa pahayag ni Trump. Parehas conditional threat yan.